Okay mga bossing, meron tayo ditong inaayos na Mio Soul i 125. Kung makikita po ninyo, putol po yung kanyang bleeder. Ito po, ayan, putol po yung kanyang bleeder. So ito po ay i-bleed natin kahit putol na ang kanyang bleeder para ibalik po yung kanyang preno. Kung makikita nyo, wala pong preno. Ito po, ayan. So ituturo ko po sa inyo yung paraan po kung paano po ma-bleed yung mga ganitong pangyayari, naputol yung kanyang bleeder, kung paano po natin ibabalik yung preno nang hindi po tayo nagpapalit ng caliper. Okay po, so may paraan po dyan. Okay mga boss, bali ang gagawin po natin, dito po tayo magbi-bleed. Ito po, dito po sa may kanyang banjo bolt po. So okay po, kung mapapansin po ninyo, ito po ay pabilog at ito po ay nasa pinakang ibabaw po. Kaya pagka binuksan natin itong kanyang bleeder, lahat po ng hangin is aakyat po sa taas at mapupuno po ito ng brake fluid. So ganun po gumagana ang mga disc brake po. Kailangan wala siyang space sa loob na merong hangin. Kailangan lahat ng hangin mailabas po. Magmula po dito sa kanyang hose, makababa po dito, lahat po yan dapat walang hangin po yan. Pagka meron po yung hangin, lusot po yung preno. So ang gagawin natin, kakalasin po natin itong kanyang caliper. Dito po tayo magpapatapon. Ang gagawin natin, pupunuin po muna natin ito ng fluid, tapos po, tsaka natin patatapunin. Okay po. So ipakikita po natin yan na actual. Okay po. Okay po, gumawa po tayo ng additional video po para maipaliwanag na maayos. So ito po yung caliper ng Mio i 125. Ito po yung actual na caliper na ginagawa natin sa video. Ito naman po yung pang wave. So makikita nyo, double piston yan. Ayan po. Tapos ito naman po yung caliper na ginagamit sa mga pang raider po sa likuran. So sa likuran po ito ng raider. Ayan. Okay, unahin po natin itong pang Mio po. So ito po yung caliper na nasa video po. Kung mapapansin po ninyo, ganito po ang posisyon yan. Ito po ay pabilog at dito po yung kanyang bleeder. So pagka nagpatagas ka ng fluid dito, unang lalabas po dyan yung hangin. So ang hangin laging nasa ibabaw yan. Lagi siyang nasa pinakang ibabaw. Kaya pag pinatapon mo siya dyan, unang lalabas yung hangin. And then pagka naubos yung hangin, lalabas na yung fluid, isasarado na natin para wala siyang hangin sa loob. So ngayon po, pag naputol po ang bleeder, dito po tayo nagble-bleed. So kung hindi po natin ito kakalasin sa pagkakakabit sa shock, at basta lang natin patatapunin dito, makikita po ninyo, ito po, dito nakalinya sa ilalim. So ang fluid po, laging nasa ibaba ang liquid, laging nasa ibabaw ang hangin. So laging mangyayari, dito sa portion na to, nandito lagi ang hangin dahil hindi po umiilalim sa liquid ang hangin. So pag pinatapon nyo yan dyan, puro fluid lang ang tatapon, pero meron pa rin po yung hangin sa loob. Kaya po natin yung kinakalas, ipinepwesto natin siya ng paganito. Pag pinwesto natin siya ng paganito, lalabas na po yung hangin. Okay, patatapunin natin yung fluid, mapupuno ito ng fluid, and then lalabas po ang hangin. Yun po ang mahalaga sa preno para hindi lumusot. Kailangan wala siyang hangin sa loob. Okay, so klaro na po tayo dito. Explain naman tayo paano naman po yung ibang caliper. Ito po yung pinakamaganda at perfect na example po. So kung makikita nyo, ganito po ang pwesto nyan. Makikita nyo, nasa pinakang ibabaw pa rin po yung kanyang bleeder. Siyempre, kailangan yung hangin lumabas sa ibabaw. So paano to? Pagka nag-bleed tayo, tinagilid natin ng ganito, makikita nyo, may mga puwang yan dito. Ang ginagawa namin dyan, pinupuno namin to ng fluid, ginaganyan-ganyan namin siya. Ayan, nilalaro-laro namin siya ng ganyan hanggang sa mapuno ng fluid yung loob at wala nang space na merong hangin. Okay, ganun po. Pag nakita namin siya na punong-puno na siya ng fluid, wala na siyang hangin sa loob, ginaganyan-ganyan namin siya. Kagaya po ng ginagawa namin, nagpapatapon na po kami ng fluid dun sa may hose. Okay, so ganun po ang gagawin. Pag ganito, double piston po. At eto pa po, eto po yung nasa likuran. Kung mapapansin po ninyo, ang posisyon po nito, pag nakakabit po ito sa likuran nating gulong, nakaganyan. Kung mapapansin nyo, nakaganyan siya, nasa ibabaw din yung bleeder. Ito po, yan po yung palatandaan na talagang pag magbi-bleed, yung hangin ang tinatanggal, lagi po nasa ibabaw ang hangin. So ngayon, kung basta tayo magpapatapon dito, dahil dito po nakakabit yung kanyang hose, may konting space na may iwan ng hangin. Hindi po yung pwede, lumulusot po ang preno pag may hangin po sa loob. Kaya eto, kinakalas din po namin ito at pinepwesto namin siya ng paganyan. Tsaka namin pinupuno ng fluid. So yun po yung explanation natin kung paano po ang tamang diskarte kung sakaling mapuputol ang bleeder. Okay,
hindi natin matanggal yung tornilyo, nandyan yung tornilyo stack up, magagawan pa rin po natin ng paraan na magkapreno yung ating motor. Kagaya po ng motor dito sa video na ginawa natin. Okay, salamat po. Okay, so ayan, tanggalin mo. Tama, patapunin na to lahat para mapalitan na ng bagong fluid. Okay, kalas tayo dito sa baba. Unahin mo muna tong luwagan bago mo to tanggalin. Ayan, bago to tanggalin, luwagan muna to. Okay, ayan, tulo ka agad ang fluid. Tapin na mong basahan. Kuha tayong panahod para hindi maglusak. Okay, saurin natin. Okay, yan, tanggalin mo na. Okay. Very good. Tanggal. Okay, good. Tanggalin mo na to. Hayaan mo na muna ang maubos lahat ng laman at fluid. Para mapalitan yan. Ayan. Taktak mo na yan. Okay. Diretso palit nga rin pala ng brake pad, ano? Okay, papalitan natin siya ng brake pad ni Pittsburgh. Let's go. Ang gagawin mong diskarte ngayon, ganito. Kahit naman yan. Igaganyan mo siya tapos punuin mo to ng fluid. Tapos uuga-ugain mo para lahat ng hangin lumabas. Okay, yan. Ganito ang pwesto, ha? Sige. Yan muna ang i-demo natin. Di, wag na muna. Makikita naman natin yan. Pag pinisa mo, lalabas ang piston yan. Okay. Let's go. Dito sa taas. Okay, yan. Bumaba na ang fluid. Ayan. Okay. Uga-ugain mo siya lahat ng portion. Ayan. O, sige, lagay. Okay. Ayan na. Okay, sige. Kailangan lahat yan malabas ang hangin sa loob. Sige, puno pa. Okay. Balik mo na to sa hose. Balik mo na yung hose ng pagganyan. Wag mo babago pwesto, ha. Ganyan. Ayan, nakaganyan pa rin yan, ha. Ayan, tapos sige, diretso mo. Bakit? Washer. Okay, very good. So bali ganyan po, importante wala siyang hangin sa loob. So ngayon, paano natin tatanggalin yung hangin dito sa hose? So doon pa lang magpapatapon tayo. Okay na yan, huwag mo na ipitan. Lagay ka na ng fluid. Kailangan maluwag to. Ayan, kailangan maluwag siya. Patatapunin natin siya ng dire-diretso. Umagos na? Wala pa. Wala pa. Luwagan natin. Ayan. Ayan, malabas na. Ayan, tingnan mo, pagka nangalahati, punuin mo ulit. Huwag mong antayin na, huwag mong hayaan na ano, na matuyuan yan, ano. Ayan, sige. Ayan. Pagka naglalagay po tayo ng fluid, huwag natin aantayin na maubos bago tayo magsali ng bago. Opo, kailangan kalahati pa lang magsasali na tayo dahil masisingitan po ng hangin yung hose. Ayan. Pagka nagkalahati yan, okay na tayo. Hihigpitan na to. Ayan. Sa ganyang pamamaraan po, ayan, nauubos po yung hangin sa loob. Sige, higpitan mo na to. Ayan. Hop. Ayan. Sige. Lagyan mo pa. Ayan. Sige. Pisahin mo na yan. Gagalaw na piston ito. Hindi kasi dyan yung ano, tulan. Hindi. Ayun na. Pisahin mo muna doon sa ibabaw. Ayan. Sige. Eto po. Ayan. Sige. I-push. Ipam-pump mo siya. Ayan. Okay po. Kung makikita nyo, ayan po. Gumagalaw na yung kanyang piston. Okay. Kalsoon mo to ng ano. Kahit sakit. Para makita natin na tumitigas. Ayan. Ayawan eh. Kahit yung holder na lang. Kahit yung extension na lang yan. Ipasak mo dito. Para lang makita natin na tumitigas. Sige.
Sige. Dali. Sige. Pakakalsuin natin. Ayan, tumitigas na. Ayan, gumagalaw-galaw yung piston eh, oh. Ayan. Okay na to. Patwasin mo na tapos palitan mo na ng pad. Tapos dito na natin checkin ng actual sa sa motor. So, okay, ganun lang po pagka magbibilid po tayo ng mga caliper po na naputol po yung kanyang bleeder. Ayan po. Okay, so papalitan po ito ng brake pad. Tatanggalin na muna itong kanyang bracket para malagyan po ng grasa. Tapos papalitan ng brake pad. Tapos tetestingin po natin ulit mamaya. Okay po. Okay po, napalitan na siya ng brake pad at may preno na rin po. Ayan, pag pinipisa mo siya, hindi na siya sumasagad ng dikit dito. Ayan po. Ayan, so Gom, iikutin ko yung gulong, preno mo. Hop, isa pa. Hop, isa pa. Ayan, okay. So, okay na po mga bossing. Ayan. May preno na po siya. Okay. Yung ibang natuluan, ano yun mo, punasan mo, ano? Oh, mas maganda kung may sabon. Ayan. Okay na po, may preno na siya. So, ganun lang po yung pagbibilid po ng caliper na naputol po yung kanyang bleeder. Okay, ang importante lang, lahat po, magmula dito sa caliper hanggang sa hose, wala po siyang hangin na may iwanan. Okay, salamat po. Thanks for watching.